Buksan natin ang ating mga Bibles sa Jonas chapter 2. Tatalakay natin ang Jonas chapter 1. Dalawang Sunday na ang nakalipas. Ngayon naman sa chapter 2 verse 1 hanggang 10. Jonas chapter 2 verse 1 hanggang 10. Basahin natin. Nang magkagayoy na nalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda, at kanyang sinabi, tinatawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol, ako sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa pusod ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko. Ang lahat ng iyong alon at iyong mga daluyong ay umaapaw sa akin. Kaya't aking sinabi, ako'y inihagis mula sa iyong harapan, gayon may muli akong titingin sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay bumalot sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga ugat ng mga bundok. Ang lupain at ang mga halang nito ay nagsara sa akin magpakailanman. Gayon may iniahon mo ang aking buhay mula sa hukay, O Panginoon kong Diyos. Nang ang aking buhay ay nandulupaypay, naalala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang mga nagpapalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay nagtatakwil ng kanilang tunay na katapatan. Ngunit ako'y mag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat. Aking tuto pa rin ang aking ipinanata. Ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. At tinupusan ng Panginoon ang isda at iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat muli kaming mananalamin sa inyo pong salita, ang salamin ng aming kaluluwa, upang makita namin anumang pong kapintasan, anumang pong pagkukulang, anumang pong kasalanan na maaaring makita namin ngayon sa pamamagitan ng paghahayag ng inyong mga salita. Tulungan mo kaming maging masunurin, at ang nais ninyo sa amin naway masunod sa aming mga buhay. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Nakaraan na nalaman natin ang kwento, di ba? Dumating ang salita ng Panginoon kay Jonas at inutusan siyang pumunta sa Ninive upang mangaral. Pangaralan ang mga taong mababagsik, mga masasama, dahil ang Diyos ay hangad magligtas ng mga makasalanan. Ngunit, anong ginawa ni Jonas? Naalala niyo ba? Anong ginawa ni Jonas? Imbis na siya sumunod, siya ay mabilis na tumakas sa Diyos. Na ayaw ni Jonas na maging daluyan siya ng biyaya sa mga taong makasalanan. Ayaw niya na siya ay gamitin ng Diyos na magligtas ang Diyos ng mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Ganun ba tayo? Ayaw nating mag-share sa ating kapitbahay, ayaw nating maging daluyan ng Diyos para sa kaligtasan ng ating kapwa. So tumakas siya sa utos ng Diyos. Gumastos pa siya, di ba? Naalala niyo? Gumastos siya para makasakay ng barko. Akala niya, kalooban ng Diyos yung pagtakas niya dahil may naghihintay na barko sa kanya. Minsan ang providensya, sinusubok ang buhay natin kung saan tayo talaga susunod. At nung siya ay nanood sa barko, nagpunta siya sa ilalim at doon siya natulog. Wala siyang pakialam kung ano mangyari sa labas. At nangyari na ang Diyos ay nagpadala ng unos. Sa barko mismo yun, nasa palibot, ay may unos. Nakapagtataka kung titignan natin. Napakalawak ng karagatan, pero yung barkong yun lamang ang talagang binabagyo. Ang mga tao ay nagtataka at nangangalid sila. At ang kanilang paniniwala, kung alisin na nilang kargamento yung barko, baka hindi sila lulubog. Baka maging ayos, tinapon nila yung mga kargamento. Pero hindi nagbago.
At ang ginawa nila, baka tawagan natin ang lahat ng ating Diyos. Sige, manawag kayo sa inyo yung mga Diyos. Kanya-kanya sila ng ingay doon. Binanggit lahat ng klase ng Diyos-Diyosan. Pero hindi pa rin nagbago. Pero yung kapitan, dito may katalinuhan, naghanap siya ng paraan o naghanap siya, bakit ganito? Nakita niya si Jonas naghihilig at ginising. Wala ka bang pakialam? Lulubog tayo. Tumawag ka sa Diyos mo. Baka sakaling ang Diyos mo ang may dahilan ito. At hindi pa rin tumigil, kaya ang ginawa nila, nagpalabunutan. Na hindi ito sugal, ha? Hindi porket sinabi sa Bible na pwede mo palabunutan. Iba yon. Casting lots. Hindi ito sugal. Wala nang pustahan dito. Kundi, inaalam nila kung sino ang may dahilan ng kanilang problema. At nabunot si Jonas. At tinanong si Jonas, taga saan ka ba? Ano bang trabaho mo? At kinuwento niya na siya isang Israelita at siya isang lingkod ng Diyos. At ang sabi ni Jonas, ako may dahilan kung bakit nagkaganito ating kalagayan. Itapon niyo ko sa dagat at itigil ang unos. Ayaw pa nga ng mga tao na itapon siya dahil masama yun. Isang pagpatay yun sa kanya. Pero wala na sila magawa, kundi talagang itinapon. Nung itapon si Jonas, akala niya makakatakas na siya. Hindi. Ang ginawa ng Panginoon, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking barko. Isda ba? Madala siya ng napakalaking isda. Mula sa kalaliman, habang lumulubog si Jonas, akala niya tapos ng buhay niya, wala siya problema. Habang siya bumababa sa pinakamalalim, nilamon siya ng isda. 3 araw at 3 gabi siya doon sa ilalim ng tiyan ng isda. Ano kaya sa palagay ninyo? Kung kayo ang narunok ng malaking isda, anong makikita nyo sa loob? Siguro nakakatakot yung bituka, lumalamo ng ano, no? Lahat ng pumapasok sa bibig, nilalamo ng bituka. Bukay yung bituka eh. So itong nangyari kay Jonas sa ilalim ng tiyan ng isda, ito'y lumalarawan sa buhay natin kapag tayo'y hinatulan at pinarsahan ng Diyos dahil sa ating pagsunod. Kapag tayo'y sumuway sa Diyos, sa Kanyang kalooban, na alam natin para sa kabutihan, ngunit tumatakas tayo, akala natin wala tayong pananagutan sa iba, ito ngayon mangyari sa atin, magdurusa tayo. At ano ang nakita natin sa tiyan? Ano ang ating napansin? Si Jonas ay nagbago. At ito ang ating pag-aaralan ngayon. Yung pagbabalik loob ni Jonas sa Diyos. Noong chapter 1, ang bilis niyang tumakas, pero ngayon nasa loob siya ng napaka-problemang buhay, kalagayan niya, kagipitan, lahat na yata ng baho ng buhay sa loob ng tiyan. May kukumpara natin kapag ikaw ay sumuswa sa Diyos, lahat ng problema darako sa iyo. Siya ay tumawag sa Diyos. At siya ay mabilis ngayong bumalik sa Diyos. Ito ang kalagayan ng Kristiyanong lumalabag sa kalooban ng Diyos, hindi maaaring makatakas dahil ang Diyos ang magpapadala ng probidensya upang tayo tabunan at ikulong sa ilalim ng tiyan ng problema. So, ito ngayon ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan ito kung gaano kahalaga ang pagbabalik loob. Ang ibig sabihin, pagsisisi. Kailangan natin ng pagsisisi. Siguro alam ninyong pagsisisi, yung umiiyak lang kayo dahil nahirapan kayo o nahuli kayo sa inyong kasalanan, pero hindi yan ang pagsisisi sinasabi sa Biblia. Dito sa kasaysayan ni Jonas, makikita natin ilang aspeto ng pagsisisi. At dapat itong malaman natin sapagkat napakalaga na magkaroon tayo ng totoong pagsisisi. Kung tawagin yan, biblical na pagsisisi. Hindi pangsanlibutang pagsisisi. Kasi ang pangsanlibutang pagsisisi, ito'y magdadala sa atin sa kapamakan dahil hindi totoo. Iiyak ka lang, magmamakaawa ka, sasabihin mong, nagkasala ko, pero sa kabila ng lahat, hindi totoong pagsisisi. Ngayon, titignan natin gaano kahalaga ang pagsisisi. Sa ibang salita, panunumbalik sa Diyos.
Mayroon tayong titignan dito na mga bahagi ng totoong pagpapanumbalik sa Diyos o pagsisisi. Una, mapapansin natin, pagsisisi ay pagpapanumbalik ng ating pananalangin. Hindi ka pwedeng magsisi sa Diyos kung wala pong pagsasambit ng ating kasalanan. Hindi ka rin pwedeng humingi ng kapatawaran sa iyong asawa o kaninumang tao kung wala kang sasabihin, kung wala kang panalangin. Please, patawarin mo ko. Ang totoong pagsisisi, ito'y panumbalik sa dati nating kinakaligtaan, ito ay ang pananalangin. Tingnan nyo ang sabi sa verse 1 hanggang 3. Nung si Jonas ay nasa loob ng tiyan, nang magkagayoy, nanalangin si Jonas. Diba? Yan ang unang-una natin ginagawa talaga kapag tayo ay dumadanas ng matinding problema sa buhay natin. Kagipitan sa loob at sa labas, bakit? At tayo nananalangin. Pero, ang pananalangin natin ay para lang maligtas sa problema. Pero itong kay Jonas, hindi. Nanalangin siya sa Panginoon ng Diyos mula sa tiyan ng isda at kanyang tinatawagan ang Panginoon. Ang sabi niya, tinatawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. Ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. Verse 3, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa pusod ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko, ang lahat ng iyong alon at ang iyong mga daluyong ay umapaw sa akin. Napansinin niyo mga pananalita rito. Pansinin niyo. Ang sabi niya, tinatawagan ko ang Panginoon. Nananalangin siya sa Panginoon. Mula sa aking pagdadalamhati, ilamin talaga niya na siya ay nagdadalamhating matindi. Problema. Sa atin, pagka mayroon tayong problema, hindi tayo nananalangin. Nagpupunta agad tayo sa tao, nagpupunta tayo sa mall, para pasayahin yung ating puso, wala tayong pananalangin, hindi yan. Ang totoong pagsisisi o panumbalik, nagsisimula sa panalangin na inaamin na grabe ang kanyang pagdadalamhati. At sabi rito ni Jonas, at sumagot ang Diyos sa kanya mula sa tiyan ng Sheol. Ang tawag niyo sa tiyan ng isda? Sheol. Ano ibig sabihin ng Sheol? Libingan. So inamin niya sa kanyang pagdalamhati, halos mamamatay na siya. Kailangan talagang tumawag sa Diyos. Kaya siya ay sumigaw. Ang sabi, ako'y sumigaw. At siya dininig din ng Panginoon. Tingnan niyo sabi sa verse 3, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman. Sino ba naghagis sa kanya? Natandaan niyo sino naghagis sa kanya? Mga tripulante, mga tao. Pero ngayon, kinilala niya, kalooban ng Diyos, na gamitin yung tripulante para ihagis siya doon sa karagatan. Nakita niyo? Minsan sa ating pag-aamin ng ating kasalanan, hindi natin sinasabi, ako'y nagkasala sa iyo, laban sa iyo, Diyos. Lahat ng itong parusang ito ay mula sa iyo. Hindi. Ang ginagawa natin, sinisisi natin, ang pwede natin sisihin. Ilan sa atin nagsisisihan kapag may problema. Pero hindi natin kinikilala na ang problemang dumating sa atin, niloob ng Diyos. Lahat ng pangyayari, kung bakit tayo nagbanggaan, bakit tayo nagsalumatan, lahat yun instrumento ng Diyos upang tayo makaranas ng pagdadalamhati dahil sa katigasan ng ating puso. Ang sabi niya, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman. Saan daw kalaliman? Sa pusod ng dagat. Now, alam ni Jonas na malaking isda ito at hindi na dinilaan sa mababaw ito. Di tulad ng mga isdang burod, di ba, sa Bisaya. Nandun na sa mababaw yan. Nandun yan sa kalagitnaan sa pusod ng dagat. Sino tatagal doon? Pero, tandaan nyo, sino nag-preserve kay Jonas sa loob ng tiyan na atyak magdudurog sa Diyon? Pero, nanatili siya. Ang Diyos pa rin. Kinikilala niya ito. Sabi niya, at ang tubig ay nasa palibot ko, ay puno pala ng tubig sa tiyan ng isda. Wala palang apartment doon, saka aircon.
para ikaw makapagpahinga. Matinding problema yan. Alam niyo, pag mayroon kayong problema, pera lang, halimbawa, ang problema sa bahay, abay, binabangkit ninyo na ang Diablo. Binabangkit na si Satanas. Di ba? Dahil sa kadiliman ng isipan. Ganitong naranasan ni Jonas, palibot niya, puros tubig. At sabi niya, ang lahat ng iyong alon, iba yung alon sa labas, iba yung alon sa tiyan ng isda. Palagi yung alon doon. Tsaka daw, umiikot. Dahil alam mo naman, siyempre, pag ikaw manubab ka, busog ka, tsaka daw, umiikot yung tiyan natin. Abay, gano'n na lamang siguro din pag-ikot ng tiyan na nato. Sabi niya, mga daluyong ay umaapaw sa akin. Ano yung daluyong? Kadalasan ginagamit yan sa unos talaga, yung mga isda na talagang binabaliktad yung kanilang bangka, gumugulong sa karagatan. Daluyong yun. Eh, gayon ang naranasan ni Jonas. Sino ang hindi manalangin dyan? Tingnan, verse 7. Na ang aking buhay ay nanlulupaypay. Ay, sino ba hindi manlulupaypay sa loob ng tiyan? Naalala ko ang Panginoon. At ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal. Mga kapatid, ang pagsisisi ay pagpapanumbalik sa iniwan nating biyaya ng Diyos sa atin. Anong biyaya yun? Pananalangin. At alam niyo bang kalagahan ng panalangin? Kahit naroon ka sa pusod o sa tiyan ng isda, sa pusod ng karagatan, sa pinakamalalim ng karagatan, naririnig ng Diyos. Yan yung nagpatunay si Jonas. Ipinikalit sa atin na matuto naman tayong umamin ng ating paghihirap na walang ibang makapagbibigay ng solusyon kundi ang tanging Diyos lamang. At aminin natin, talagang inihagis din ng Panginoon sa matinding problema dahil sa katigasan natin. Ang pagsisisi po ay pagkilala ng ating kasalanan. Hanggat hindi mo kinikilala ito, lahat ng problema, sakit ng ulo, nasa iyo. Noong si Jonas ay tinapon sa dagat, at kung sa barko na hinikayat siyang, tumawag ka sa Diyos mo. Tumawag ba siya? Hindi. Ang nanalangin ay yung mga tripulante, may ibang Diyos, pero si Jonas may totoong Diyos. Hindi nanalangin. Nakakayatis mo. Tayo. Pag tayo nasa grupo ng mga reliyon, at sila'y tatayo, manalangin tayo. Tapos may, ikaw lang, ganun lang, oh. Hindi ka man lang nanalangin sa iyo tunay, totoong Diyos. Ganun si Jonas. Eh. Yung biyaya para sa kanyang talaguan, tinalikuran niya. Kaya ang pagsisisi ay panunumbalik sa biyayang ating tinalakuran. Ano yung biyaya nyo? Panalangin. Kailangan nating manalangin. At hindi lang yun. Ang pagsisisi ay pagpapanumbalik hindi lamang ng panalangin, kundi ng ating pananampalataya. Pananampalataya. Tingnan nyo ang sabi sa verse 2, chapter 2, verse 4 hanggang 6. Ang sabi sa 4 hanggang 6, kaya't aking sinabi, ako'y inihagis mula sa iyong harapan. Kinilala niya. Gayon may muli akong titingin sa iyo, sa iyong banal na templo. Di ba ito isang pananalita ng taong nanumbalik ng kanyang pananampalataya? Kinukulong ako ng tubig sa palibot, ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay bumabalot sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga ugat ng mga bundok. Ang lupain at ang mga halang nito ay nagsara sa akin magpakilanman. Gayon may inihaon ako ang aking buhay mula sa hukay, O Panginoon kong Diyos. Dahil sabi sa verse 9, ngunit ako'y pag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat. Aking susto pa rin ang aking ipinanata, ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. Kinilala niya ang Panginoon na walang ibang makapagliligtas kundi tanging Panginoong Diyos lang. Huwag niyo subukang lutasin ang inyong problema, ang inyong kabigatan sa inyong sariling paraan. Hindi tatagal yan. Maaaring magkaroon tayo ng konting ginhawa, pero kasunod yan, mas malakas pang daluyong ng pasakit. Itong si Jonas, nanalangin siya at nagsisi. At pagkatapos, muli niyang ibinalik ang kanyang pananampalataya, pinatibay niya ito muli.
Binanggit niya uli ang Panginoon at ang sabi niya, ang kaligtasan ay mula lamang sa Panginoon. At ang sabi niya, nung tumawag ako sa iyo, dinig mo ako. Yan po ay isang pananampalataya. Sa ating panahon ngayon, ano pa dapat gawin natin para may pakita natin ang ating pananampalataya? Pananalangin at ano pa? Paano natin makikita ang ikay ng baris pananampalataya? Eh dapat nandun tayo sa pagsamba sapagkat ang pananampalataya walang kalakip na gawa ay patay. Patay talaga. Eh si Jonas wala siyang magawa doon, nasa ilalim sa tiyan eh. Pero sumampalataya siya, sumasamba siya roon sa loob. Tumatawag sa Diyos. Eh tayo, hindi naman tayo, wala naman tayo sa ilalim ng tiyan ng isda. Malaya tayo sumamba sa Kanya. Malaya tayo magbasa ng banal na kasulatan. Malaya tayo magtipon ng ating pamilya para sa family devotion at personal devotion. Pagsamba yun eh. Means of grace yan. Ganyan ang pagsisisi. So ang pagsisisi ay ito'y panunumbalik sa ating pananalangin, panunumbalik ng ating panampalataya, at ikatlo, pagsisisi ay panunumbalik ng ating pag-amin ng kasalanan. Tingnan sabi sa verse 8. Ang sabi ni Jonas, ang nagpapahalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay nagtatakwil ng kanilang tunay na katapatan. Ano yung sabihin na? Ano yung Diyos-Diyosan? Mga kapatid, tanong ko lang, ano yung Diyos-Diyosan? Ha? Ano yung sabihin ng Diyos-Diyosan? Totoo ba siya? Hindi. Kaya nga Diyos-Diyosan eh. Di ba? Kaya nga tinawag Diyos-Diyosan kasi hindi totoo. Ibig sabihin, ang nagpapalaga ng kasinungalingan, ang nagpapalaga ng di pag-amin ng kasalanan dahil nagsisinungaling, ang nagpapalaga ng Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Ano bang mangyari? Nagtatakwil siya ng kanilang tunay na katapatan. Ito ang problema sa atin. Hindi tayo makaamin ng ating kasalanan. Lagi nating tinuturo sa isa, tinuturo natin sa iba, pero hindi natin maamin na tayo ang nagkakasala. Gumagawa tayo ng paraan para mapaniwala ang tao na tayo nagsasabi ng katotohanan. Pero katotohanan, tayo naging Diyos-Diyosan. Namumuhay tayo sa kasinungalingan. Na dito, walang ipinakita ritong direktang sinabi si Jonas na inamin niya yung kanyang pagsisisi. Walang sinabi dyan, direkta. Hindi sinabi ng teksto. Pero, maaari natin ipalagay na siya ay umamin ng kanyang kasalanan dahil kung hindi siya patatawarin ng Diyos. Sapagkat kung walang pag-amin ng kasalanan, wala pong kapatawaran. If there is no confession of sin, there will be no forgiveness. Wala pong pag-amin ng kasalanan, wala pong kapatawaran. Tingnan nyo ang sabi sa Psalms 32 verse 5. Pakibasa na, Psalms 32 verse 5. Ito'y awit ni David. Alam natin si David, nagkasala siya laban kay Bathsheba, laban kay Urias, sa loob ng isang taon, kinubli niya ito, bagamat alam na ng lahat ng tao kung ano yung ginawa niyang pangangalo niya, kung ano yung ginawa niyang pagpatay kay Urias, pero tinatago niya pa rin ito. Pero bandang huli, na hindi niya na matiis, dahil siya ay pinausap ni Propeta Nathan, siya ay nagpahayag. Inamin niya. Ito sabi niya, pakibasa, verse 5. Inilala ko ang aking kasalanan sa iyo, at hindi ko tinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipapahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon, at yung pinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Kita niyo? Ang sabi? Sabi niya, kinilala ko ang aking kasalanan. Kanino? Kanino siya nagkasala? Yes. Sa Diyos. Pero alam natin, nagkasala siya laban kay Bathsheba. Nagkasala siya laban kay Urias. Pero inamin niya sa Diyos siya nagkasala. Dahil lahat ng kasalanan natin, kahit tayo may kasalanan sa anak natin, ang kasalanan natin ay sa Diyos.
sa Diyos palagi. Kasi sabi sa banal na kasulatan, mga anak, huwag niyong iadya ang inyong mga anak sa galit. Pag yan ay iyong binaba at hinamak ng anak, magalit siya, sa Diyos ka nagkasala. Di ba? So, ang sabi dito ni David, kinilala niya ang kanyang kasalanan. Hindi niya kinubli ang kanyang kasamaan. Ipinagtapat niya. Ipapayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at pagkatapos ng sabi, pinagtawad sa Kanya. Hanggat walang pagpapatawad, hanggat walang pag-amin ng kasalanan, walang pagbaba, kasalanan ko ito. Ako may kasalanan nito. Eh walang kapatawaran. Imposibleng magkakaroon ng kapatawaran sa Diyos. Malagay sa ating kapwa. Pag hindi mo inamin talaga, hindi mo marating sa Kanya, o sige, pinapatawad kita. Mari sabihin sa iyo, kalimutan na natin yan. Eh, kahit sino mo, pwede ka sabihin ng gano'n para wala ng gulo eh. Pero walang blessings ng forgiveness. Sino makapag-recite ng 1 John 1:9? Ano sabi sa 1 John 1:9? Ha? Halos magtitinyis na tayo, hindi pa rin kabisado. Ha? Ano sabi ng 1 John 1:9? Ako magtuturo? Ha? Sige nga. Huwag sa English, Tagalog. Kasi Tagalog din ang ginagamit natin eh. Kung ipinapayag natin ang ating kasalanan, mga kasalanan sa Kanya, ano? Siya tapat at banal na palatawarin. Remember that? Walang kapatawaran pag hindi mo sinabi ang iyong kasalanan. Kaya kung nagkasala ka sa anak mo, sabihin mo, anak, patawarin mo ako, nagkasala. At ang Diyos ang nagpapatawad sa iyo, maaaring anak mo, hindi naiintindihan sinabi mo. Pero pinapatawad ka na ng Diyos. Alam natin, pag hanggang di tayo pinapatawad ng Diyos, tumitigas ang puso natin. At lagi natin ulit-ulitin yung kasalanan ng anak natin, kahit binata na, kahit may asawa na, hindi pa rin natin makalimutan dahil nanatili pa rin nakatatakyan sa iyong utak. Nandyan, di pa yan pinapatawad ng Diyos. Ito yung pagtalikod ni Jonas sa Diyos, di ba? Kasalanan niya. Pag-rebelde laban sa Diyos. Pero inamin ni Jonas na siya'y nagkasala. Dahil kung wala, hindi siya mapapatawad. Kasi alam natin sa verse 10, iniluwa siya ng isda. Pinatawad siya ng Diyos. Kaya bagamat wala mang direktang mababasa na kung ano yung kasalanang ipinatawad o ipinahayag ni Jonas, alam natin siya pinatawad dahil sa pag-amin ng kasalanan. So ano pong pagsisisi? Ito'y panunumbalik saan? Sa ating pananalangin. Ikalawa, panunumbalik ng ating pananampalataya. Ikatlo, panunumbalik ng ating pag-amin ng kasalanan. Pang-apat, ito'y panunumbalik natin sa ating pagpupuri sa Diyos. Nakita niyo yung paraan ng Biblia, paano magsisi? Hindi yan tulad sa iyo. Ang pagsisisi mo, biyak ka, oo, kasala ako. Sige na nga, patigil na kayo. Hindi eh. Pag sa Diyos tayo, inamin natin sa Diyos tayo nagkasala, dapat nananalangin tayo ng pagsisisi. Ikalawa, dapat tayong sumasampalataya sa Diyos. Ikatlo, dapat tayong umaamin ng ating kasalanan. At pag-apat, dapat tayong magpupuri sa Diyos. Sa verse 9, ang sabi ni Jonas sa huling-huli, ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. Yan ay papuri. Salvation is of the Lord. Yan ay isang papuring pahayag ni Jonas. Sa atin, meron tayong iglesia, mayroong lokal na iglesia, katawan ni Kristo, dapat doon tayo pumunta at tayo magpuri sa Kanya. Yun ay pagpapakita ng ating pagpupuri. Kailangan tayo mag-alay. Sabi nga ni Jonas sa kanyang salita, di ba? Ngunit ako'y mag-aalay sa iyo ng ano? Pakibasa nga verse 9. Hindi nyo tinitignan nyo ba? Tignan nyo. Ang sabi sa verse 9? I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving, that which I have vowed. I will pay salvation is for the Lord. Kita nyo,
Ang sabi dyan sa Tagalog, ako'y mag-aalay, ako'y magsakripisyo ng may tinig ng ano? Ng pasasalamat. Aking tutuparin ang aking ipinananta. Ang pagliligtas ay mula sa Diyos. Now, pakibasa ang Colossus 3:17. Colossus 3:17. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Diyos na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Napakalaga ang magpuri sa pamamagitan ng pasasalamat, mayroong tinig, mayroong boses. Kaya minsan malakas tayo magpasalamat sa tao Thank you, salamat po. Pero di natin iniisip na yung tao yung ginamit ng Diyos upang ibigay ang kanyang biyaya sa atin. Dapat sa Diyos natin ito payag. Magsakripisyo tayo. Let us give sacrifice unto God. The fruit of our lips, giving thanks, di ba? The fruit of our lips, giving thanks. Hebrews chapter 13, verse 15. Pakibasa. Sige. Kaya sa pamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Sa mga tuwid ay nang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kita nyo, magpatuloy tayo, nagpupuri. Dahil kung tayo po ay manunumbalik sa Diyos, tayo nagsisi, dapat mayroon tayong pananalangin, mayroon tayong pananampalataya, mayroon tayong pag-amin ng kasalanan, at pagpupuri sa Diyos. Walang tigil na isasakripisyo natin. Kaya nga, ang ating pagsamba, kailangan nandun tayo palagi, kahit sa prayer meeting. Hindi, pagka-oras na hindi na dumarating Nandito, kompleto kasi nandito lang. Minsan pa nga, hindi pa nga nakakatid kahit nandito. Pero kailangan may sakripisyo ng tinig ng pasasalamat sa Diyos. Kung talagang totoo tayong nagsisisi ng ating mga kasalanan. Kailangan natin magpuri sa Kanya. The fruit of our lips, giving thanks unto Him sa ating Panginoon. Napakalaga po yan. Mag-alay tayo ng papuri sa ating Diyos. So nakita natin, ang pagsisisi ay panumbalik saan? Pananalangin. Ikalawa, pananampalataya. Pangatlo, pag-amin ng kasalanan. Pang-apat, pagpupuri. Yan ba yung pagsisisi yung alam natin? Yan ba yung biblikal? Ang pagsisisi mo? Hindi yata. Maraming alam ang mga tao, pagsisisi, luluhod mula doon sa pinto simbahan hanggang doon sa altar. Makapal na yung tuhod at sinasabi, ako'y talagang Diyos ko. Tinan mo, kapal na yung tuhod ko. Sa kakapagsisisi. Hindi yan ang biblikal na pagsisisi. Ang biblikal na pagsisisi ay nakikita natin dito kay Jonas. Panghuli, pagsisisi ay pagpapanumbalik ng pangako. Di ba kapag tayo ay nagsisi talaga sa ating kasalanan, sa ating asawa, at ako nung araw, nagsisisi ako pagka yung lumalangoy ko sa kanal sa kalasingan, halos naiinom ko yung tubig ng kanal, nalambit yung tubig. Tapos gigisingin ako ng asawa ko, karan ni ama, hihilahin nila ako sa kanal. Tapos gigisingin ako, may hangover pa, baho-baho ko, nagsisisi ako. Makakasakit, hindi na talaga ako inom. Ayoko na. Lasing ako kagabi. Ano nagawa ko? Ilang taon na naman ang hospital. Pagdating ng barkada, pre! Dampa na, pre! Ako may hangover ko. Patikin na. Hindi ko itong pagsisisi. Piyak! Nangangako na hindi naiinom. Pero, hindi nangyayari. Pero, sa totoong pagsisisi, dapat mayroong pangako. Dapat mayroong pangako. Verse 9. Tingnan natin sa verse 9. Ngunit ako'y mag-aalay sa iyo na may titig ng pasasalamat aking tutuparin
pa rin ang aking ipinanata. Yun ang sinabi ni Jonas. Aking tutuparin ang aking ipinanata. Wala tayong magtiyak. Ano yung panata rito ni Jonas? Walang sinabi. Walang sinabi. Walang tiyak na panatang binitiwan si Jonas dito. Pero tiyak dahil nangako si Jonas na kanyang tutuparin. Tayo, bilang mister, ilang beses tayo nangako sa asawa natin. At kayong asawa, ilang beses na kayo nangako sa inyong anak. Pero yung pangako sa Diyos, tawag natin believing. Anong pangako ni John Skerito? Ang pangako niya, sige po, tutuloy na ako sa Nineveh upang mangaral. Sige po, mangangako po ako, mag-aakay na ako ng bisita. Sige po, nangangako akong magiging daluyan ako ng kaligtasan para sa inyo. Diba sarap yun na tayo mismo ginamit ng Diyos para maligtas yung mga taong masasama. Babalik siya sa Nineveh upang mangaral. Ilan bis natin binibitiwan sa ating isip, ay Sabado, magkakaya ko talaga. Inibis tayo nanganako. Pero nangyari, napapako. Kaya hindi totoo pagsisisi. Hindi totoo pagkalo-balo. Sa katapusan, basahin natin ang verse 10. Dapat lahat si Jonas sa kanyang binitiwang salita. Ang sabi niya sa verse, at sabi ng banal na kasulatan sa verse 10, at inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwat nito si Jonas sa tuyong lupa. Sa palagay niyo, saan kaya iniluwat si Jonas? Sa Nineveh mismo. Tama yun. Sa mismong Nineveh, dahil nangako si Jonas, nagagawin niya na siya mga ngaral at ngayon nagpapagamit siya sa Panginoon na maging daluyan ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. Bagamat galit ang puso niya ng mga ngaral, di ba? Sa sunod natin pag-aralan, chapter 3, tingnan natin kung paano siya mangaral. Parang si Pastor Boy, sabi ni Pastor Deacon Ronnie Gagabit, pastor natin, naninigaw. Talagang nanigaw si Jonah ron. Pero nung maligaw si Jonah, alam si Don, hindi. Na, oy kayo, ay magsising. Hindi. Ang sabi ni Jonah, patay kayong lahat. 40 araw na lamang, patay kayo lahat. Akalain mo, pati yung pinakahari ng inig sa tapo. Kaya po sinabi ni Jonas, alam niyo, 40 araw na lang, patay kayo. Palagi ko, kakahulan ka ng aso. Pagkatawa ng kanihari. Pero dahil sa sigaw ni Jonas, alam niyo, pati aso, nag-fasting. Totoo yung mababasa natin chapter 3. Nag-fasting lahat ng mga alaga. Dahil sa takot, darating sa kanila ang pagkahatol ng Diyos. Kaya sa katapusan, nakikita natin, sa pagtakas ni Jonas sa kalooban ng Diyos, sinalo niya ang lahat ng hatol ng Diyos sa kanyang pagdisobey. Gusto natin masalo yung bunga ng ating pagsuway sa Panginoon? Ayaw natin, mabigat yun. Mabigat yun na maaring anak natin magkaroon ng problema, o ikaw magkaroon ka ng sakit. Mabigat sa amin yun. Bakit tayo susuway sa Diyos? Wala tayong mananawa sa Kanya. Maaaring putulan tayo ng konting ugat dito sa gilid sa ating, hindi na tayo makalakad. Forever na tayong gulay. Wala tayong makagawa. Konting ugat lang tanggalin sa atin. Hindi kaya dito isip, gabuhok na ugat lang alisin dito sa ating lieg. Hindi natin maalala ang ating kapanganakan. Limot na lahat. Bakit natin antayin ang hatol ng Diyos? Dahil wala tayong paniniwala sa Kanya. Lagi tayong kumakalaban sa Kanya. Pero si Jonas, nung siya ay nasapo
Nakulong siya doon sa sarili niyang kulungan ng kanyang bunga ng kanyang kasalanan. At dahil siya'y nanalangin, sumumpalataya, umamin, nagpuri, at nanako, pinalaya siya ng Panginoon. Nakalaya siya. Dahil sa pagsisisi, nakalaya siya. Pero kung nais nyo maligtas, alam ninyo na ang inyong buhay ay hindi buhay na kalooban ng Diyos. Pagre-rebelde. Hanggat hindi nyo isinuko ang inyong buhay, hanggat hindi kinagsisi at sumunod sa kanyang kalooban, sapo ninyo, nasa kulungan kayo ng sarili nyong kulungan ng kasalanan. Ngunit kapag kayo ay nagsisi, tatanggapin yung bunga ng kalayaan. Tulad ito. Tayo na lang. Panginoon, sino kami para magmalaki sa inyo? Marahil sa tingin namin sa aming sarili, malakas kami, mataas kami, malakas ang iyong isipan. Pero kung aming kukumpara ang aming sarili, kasing laki ng barko. Kasing laki ng barko na pag-abroad na nagsasakay ng 2,000 katao. Kung ito'y ilatag doon sa mismong karagatan, halos hindi makita ang kalakihan nito. Isang kapirasong alakot lamang. Gaano pa kaya kami na magmalaki sa inyo? O Lord, tulungan kaming magsisi sa aming pagsuway, paglaban sa inyo, kawalan ng pananalangin, kawalan ng panampalataya, kawalan ng pag-amin ng kasalanan, kawalan ng pagpupuri sa inyo, at kawalan ng pagbibigay pangako ng aming buhay upang isuko sa inyo. Oh Lord, kahabagin mo kami sa alabok lamang na nagmamalaki lahat sa inyo. Purihin ka at magligtas kayo. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.